bumagsak man, ikaw ang dahilan ng aking pagbangon muli. Walang sukat ang habag mo, walang kapantay ang pag-ibig mo. Pag-ibig mong tunay ang nagligtas sa akin. Pag-ibig mong banal ang buhay ko ngayon. Walang ibang Diyos na kaya mo, Jesus, ako'y iyong. Sa krus mo ako'y tinubos, ang dugo mo ang naglinis sa akin. Ngayon ako'y malaya dahil sa iyong pag-ibig na wagas. Habang buhay ako'y aawit ng papuri sa iyong ngalan. Pag-ibig mong kailanman hindi magwawakas. Pag-ibig mong tunay ang nagligtas sa akin. Pag-ibig mong banal ang buhay ko ngayon. Walang ibang Diyos na gaya mo, Jesus, ako'y Bigyan mo po ako ng makikiraan na wala akong obligasyon na babayaran. pag-ibig mong tunay ang buhay ko ngayon. Pansamantala pong pinuputol ko muna po ang napakagandang music na inyong narinig. Ako po ay bumabati sa inyo ng magandang gabi, mapagpalang gabi, maulan na gabi. Ako po ay merong misaheng iparirinig sa inyo na naway magdulot ng kagaanan, ng kalooban, katiwasayan ng isip, at magkaroon ng pag-asa. Ito muna po aking babasahin. Opening speech before the message. Ang topic po na aking pinag-aralan, ni-research, kaya ang topic na how do we use our time for God?
Good evening po sa inyong lahat. Beloved brethren in Christ, magandang gabi po mga minamahal kong kapatid kay Kristo. I thank God for giving us this wonderful opportunity to gather together in His presence today. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sa pagkakataong ito na tayo ay muling nagsama-sama sa Kanyang presensya. Truly every moment we spend in the house of the Lord is a blessing, a time to learn, to grow, and to be reminded of His will in our lives. Tunay nga sa bawat sandali ating ginugugol, sa tahanan ng Panginoon ay isang pagpapala, oras ng pagkatuto, paglago, at pag-aalala sa Kanyang kalooban sa ating buhay. This morning we will talk about something that touches every one of us. Time. Ngayong umaga ay pag-uusapan natin ang isang bagay na mahalaga para sa ating lahat. Ang oras. Time is one of God's greatest gift to mankind. One is passes, we can never take it back. Ang oras ay isang pinakamahalagang kaloob ng Diyos sa tao. Kapag ito'y lumipas, hindi na natin ito maibabalik. That's why as the Apostle Paul reminds us in Ephesians chapter 5 verse 15 and 16, kaya nga tulad ng paalala ni Apostol sa atin, sa mga taga-Epeso, we must be careful how we live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the day are evil. Tayo ay dapat mamuhay ng may karunungan, hindi gaya ng mga mangmang, at gamitin ang bawat pagkakataon, sapagkat ang mga araw ay punong-puno ng kasamaan. Our message today is based on this passage, a reminder to use our time wisely, not for worldly things, but for God's glory. Ang ating mensahe ngayon ay araw ng batay sa talatang ito. Paalala na gamitin natin ang ating oras na may karunungan, hindi para sa makamundong bagay, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Before we begin, let us open our heart and minds to what the Lord wants to teach us today. Bago tayo magsimula, buksan natin ang ating mga puso at isipan na nais ituro sa atin ng Panginoon ngayong araw na ito. May the Holy Spirit guide us as we reflect on how we are using our time for ourselves or for the kingdom of God. Naway patubayan tayo ng banal na Espiritu habang ating sinasalamin kung paano natin ginagamit ang ating oras para ba sa ating sarili
o para sa kaharian ng Diyos. Let us pray. Amang Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pribilehiyong itong ibinigay mo sa akin na siyang nagbigay ng sigla sa akin. Bagkos ako'y na-challenge, Lord, pero ako'y natuwa. Salamat, Ama, sa pagkakataong ito na first time kong tatayo sa pulpito upang maghayag ng iyong mabuting balita. Naway, Lord, ang lahat ng makapakinig nito'y ibuhos mo ang masaganang pagpapala na kanilang hinihingi at kailangan nila. Gamitin mo ko, Ama, na daluyan ng iyong biyaya at pagpapala. Ama, itago mo ko sa iyong likuran. Ikaw ang magsalita para sa akin. Gamitin mo ang aking mga labi, dila, upang maipahayag ko ng maayos ang iyong salita. Lawakin niyo po ang aking isip at ipaalala sa akin ng banal na Espiritu ang mga salitang nagbibigay buhay at sigla sa mga nakikinig. Maraming salamat po. Naway ibigay pagkaloob mo po at ibigay mo po ang kailangan ito. Ibinabalik ko sa iyo, Ama, ang pinakamataas na uri ng pagsamba, ang papurihan kita at pasalamatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Dadako na po tayo sa ating outline. Ang aking outline, how do we use our time for God? Paano natin ginagamit ang ating oras para sa Diyos? Ito po yung aking pinakateksto ay aking babasahin at bibigyan ng linaw at kahulugan sa aklat ng Ephesians chapter 5 verse 15 and 16. Be ever careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Sabi sa aklat ng mga taga-Episo na sinabi ni San Pablo sa mga taga-Episo, kaya nga mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay at mamuhay kayong tulad ng marurunong, hindi gaya ng mga mangmang. Gamitin nyo ng matalino ang bawat pagkakataon sapagkat ang mga araw ay puno ng kasamaan. Punta po tayo sa title. How do we use our time for God? Or redeeming the time for God's purpose. Paano natin ginagamit ang ating oras para sa Diyos o sa pagbabayad sa oras para sa layunin ng Diyos. Ang pangunahing paksa ko po na aking babasahin, our time on earth is a gift from God, and we must use it wisely, not for worldly distraction, but for serving and glorifying Him. Ang ating oras sa lupa ay isang kaloob mula sa Diyos at dapat natin itong gamitin na may karunungan.
hindi sa mga bagay ng sanlibutan, kundi sa paglilingkod at pagpaparangal sa Kanya. Number 4, question. How are we spending our time this day for ourselves or for God's kingdom? Paano natin ginugugol ang oras na meron tayo sa araw-araw? Nagagamit ba natin to sa mga tamang pamamaraan, sa ikaluluwalhati ng ating Diyos, o nagagamit natin ang ating oras sa pagpapayaman, sa paghahanap buhay, sa pagpapalaki ng ari-arian? Naluluwalhati ba ang Diyos sa ginagawa natin? Para sa ating sarili o para sa kaharian ng Diyos, yung bang oras na binibigay natin sa Kanya? Number 5, transition. Now let us look at the truth that God wants us to understand about the use of our time. Ngayon, tignan natin ang katotohanan na isipaintindi sa atin ng Diyos tungkol sa wastong paggamit ng ating mga oras na available na mga oras, na sinasayang natin ng mga oras. Saan natin nilalaan ang mga oras na yan? Naluluwalhati ba ang Diyos sa oras na binibigay natin? Nalulugod ba siya o tayo ang nasisiyahan lang? Number 6, sa main point, we must value our time by using it for the things that honor God. Dapat natin pahalagahan ang ating oras sa pamamagitan ng paggamit nito sa mga bagay na nagbibigay karangalan sa ating Diyos. Baka ginagamit lang natin ang oras na available ng mga oras sa walang kabuluhan at walang katuturan na dumaraan ang mga araw. Pagpaparami ng pera, masigasig sa trabaho, pagliliban, pamamasyal. Saan natin nilalaan? Sa ganung bagay, tayo ba'y nagbigay ng laan ng oras para sa ating Panginoon Diyos? Nabigyan ba natin ng pansin ang ating Panginoon Diyos sa oras, sa loob ng 24 na oras sa isang araw? May binahagi ba tayong oras at tilaan para sa Kanya? Number 8, explanation. Many people today are so busy with work, business, or entertainment. Some spend hours on cell phones, social media, or hobbies. Other waste time on the vices like gambling and drinking. These things may bring temporary satisfaction, but they steal our time from what truly matters, doing the will of God. Maraming tao ngayon ang abala sa trabaho, negosyo, libangan. Ang iba ay ginugugol ang oras sa cellphone, social media, sa panunood, sa pakikinig na walang kakwenta-kwenta.
sa kikipagkwentuhan, sa mga amiga, sa mga kaibigan, sa sugal at pag-inom. Maaaring magdala ito ng pansamantalang kasiyahan. Ngunit ninanakaw nito ang oras na dapat ay ginagamit sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Number 9, illustration. Just like a person who keeps watering a plant that never bears fruit, we can spend our whole life busy but without spiritual growth because we invested our time in the wrong things. Katulad ng isang taong patuloy na dinidiligan ng halaman, ngunit hindi naman namumunga. Maaari tayong maging abala sa buong buhay natin, ngunit walang paglago sa espiritu dahil inila natin ang oras sa maling mga bagay. Katulad lang yan ng isang puno, lumago, lumaki, pero hindi namunga. Bakit? Mababaw ang kanyang pinaglalagyan. Hindi naguugat sa ilalim. Kaya siya hindi namumunga. Tulad din ng isang tao. Simba nga tayo ng simba. Attend nga tayo ng attend ng simbahan. O anong pamambagay. Pero nakinig tayo ng salita ng Diyos. Paglabas natin, may nakasalubong tayo at yung ating narinig ay nakalimutan na. Walang pundasyon yung ating pinakinggan. Walang lupa na pinagtamnan yung ating narinig. Kaya walang binhi na nagusbong kasi para lang siyang pinakinggan sa kabilang tenga at lumabas sa kabilang tenga. Cross-reference number 10. Colossians chapter 3 verse 23 and 24. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human master. Ano ba daw ang inyong ginagawa? Gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon, hindi sa tao. Kasi kapag ginawa mo yun ng para sa tao, hindi nagtatagal.
Pero kapag ginawa mo ng para sa Diyos, ang Diyos ang naluluwalhati. Nagkakaroon ng buhay. Psalm chapter 9 verse 12 teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Turuan mo kaming bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong marunong umunawa, umintindi. 11. Sub-points. Use your time for prayer and Bible reading. Gamitin ang oras sa panalangin at pagbabasa ng Biblia. Use your time for helping others and sharing the gospel. Gamitin ang inyong oras sa pagtulong sa kapwa at pagbabahagi ng ebanghelyo. Use your time of worship and serving in the church. Gamitin ang inyong oras sa pagsamba at sa paglilingkod sa simbahan. Number 12. Closing truth. Time is a treasure from God. Let us use every moment to glorify Him. When we give our time to God, we are showing our life and devotion to Him. Ang oras ay kayamanan galing sa Diyos. Gamitin natin ang bawat sandali upang siya ay maparangalan. Kapag ibinibigay natin ang ating oras sa Diyos, ipinapakita natin ang ating pag-ibig at devotion sa Kanya. Nasa number 13, sa conclusion na po tayo. Every moment we have is an opportunity to serve, love, and glorify Him. Let us not waste our days on things that do not honor God. Instead, let us live wisely, making the most of everything, every opportunity to do His will. When we use our time for God, our lives becomes meaningful, fruitful, and blessed. Amen. Sa pagtatapos ng ating oras, isang mahalagang kaloob mula sa Diyos. Bawat sandali ay pagkakataong upang maglingkod at magmahal at magbigay ng karangalan sa Kanya. Huwag natin sayangin ang ating mga araw sa mga bagay na walang kakapaki-kinabangan sa harap ng Diyos. Sa halip, mamuhay tayo ng may karunungan. Ginagamit ang bawat pagkakataon ayon sa Kanyang kalooban. Kapag ang oras natin ay para sa Diyos, nagiging makabuluhan, mabunga, at pinagpala ang ating buhay. Amen. Manalangin po tayo. Amang nasa langit, salamat po sa kaloob ng oras. Tulungan mo kaming gamitin ang bawat sandali para sa iyong kaluwalhatian. Turuan mo kaming gumawa ng matalinong desisyon at unahin ang inyong kalooban higit sa lahat. Naway ang aming buhay ay maging karangalan sa iyo sa bawat araw. Hinihiling po namin to
Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Dito po natatapos ang aking topics, ang aking mensahe na pinamagatang How do we use our time for God? Or redeeming the time for God's purpose. Hinango ko po yan sa Ephesians chapter 5 verse 15 and 16. Maraming salamat po sa mga nakinig at pinakinggan at inulit-ulit para maintindihan. Pagpalain po tayo ng Diyos at mabuhay po tayo ng masagana kahit na sa kabila ng dinaranas natin mga pagsubok ay tayo nananatiling magtatagumpay sa tulong at habag ng Diyos sa atin. God bless you all.